Attorney Leni Robredo at Pangulong Bongbong Marcos magkasama sa isang picture, at ang nakikita naman po natin sa mga social media, mga kababayan, ay yung pagbibigay respeto ng mga kakamping kay Pangulong Bongbong Marcos. Ganon din po tayo. Kaya nga po nanalo si Kiko Pangilinan at si Bam Aquino, mga bossing eh. Di ba? Bakit? Kasi yung mga government supporter, pinagtiwalaan sila ulit. Pinagtiwalaan ulit sila, mga boss Chipamo, sir. Dahil nagising tayo sa katotohanan na yung dating kakampi natin o ka-unit team natin, mga bobo pala. Ay, sorry. So, hindi kasi, mga walang kwenta pala. Sabi kasi ni Waller Garbos, Gabo, bobo lang ang makikipag-collab sa mga bobo. Di ba? Di ba, mga kababayan? So ngayon, eto na. Pagka nagsanib puwersa yan, sabihin mo nang yung solid. Kasi ito, ang kakamping, nagiging solid po talaga. Actually, hindi nagiging solid. Solid na simulat sa pool pa lang. Kaya lang, mas lalong nagiging solid. Kasi kung 2016, 14 million yung naging boto ni Attorney Leni Robredo, no? Versus BBM. 2022 election, naging 15 million plus. Ito pong 2025 election. Tama ba? 2016, 14 million sila. 2022, naging 15 million plus. Ito pong 2025 election, naging sila? Naging kulang 20 million. O nasa 20 million na ho, mga kababayan. Paano ko nasabi? Tingnan nyo ho, yung boto ni Kiko Pangilinan at ni Bam Aquino. Kasi nagbigay ng suporta yung mga supporter din ni Pangulo at sumusuporta sa gobyerno. Nagsasanib puwersa na po. Kaya ang ginagawa nitong mga ito, paulit-ulit po sila, kahit suka, insulto para kay Robredo, yung pagsusuot ng kulay pink na medyas ni Marcos, strategy na lang po yan, mga bossing. Strategy na lang po yan, mga kababayan, para magiba po yung napipintong pagkatalo kung sakali man na makatakbo si Vice Presidente Inday Sara Duterte sa 2028. Problema, ayaw ng kakamping sa kawalangyaan ng mga Duterte. Sabi ni Sir Sunny Reyes. Correct. Bakit mga boss? Kasi ang nakikita nila, mga kababayan, na puro ginagawa na lang po nitong mga DDS, mga Duterte, yung tipong kagaya ng tatay, di ba Jane Navarro at Anthony Gordoba? Nung tatay, nung laban kontra sa ipinagbabawal na gamot, mga piso-piso yung mga nahuli, mga piso-piso yung mga patay. Di ba? Kaya nga po, nung ayan, ito, papakita ko sa inyo. Nung panahon mga kababayan, the House nung panahon nung ipinatawag ang dating Pangulo doon sa Kongreso, mga boss Chipamo, sir, madami din hindi naman nasagot eh. Lalo na doon sa bank accounts nilang dalawa ni Sara Duterte. The House Quad Committee has recommended the filing of charges against former President Rodrigo Duterte in connection with the thousands of extrajudicial killings during his administration's war on drugs, di ba? operators, and transactions involving local government units in relation to these unlawful activities. The mega panel said there is enough evidence to charge the former president for violating. At saka mismo, mga kababayan, kung babalikan natin yung pagpapatawag kay dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa Senado, sino mismo ang naglaglag kay Labato de la Rosa at sa kanyang sarili? Di ba siya din May pagturo pa siya doon kay de la Rosa. Ayan, yung mga general ko, alam nila yan. Ayan, kami, binubuyo namin sila na manlaban. Di ba sila din Kaya nga po,
doon pa lang siguro nasabi ng ICC, tigilan na natin to, tapos na to. Mismong lumabas na kay Rodrigo Duterte yung mga kataga, yung mga salita na hinihintay natin. Binubuyo natin silang manlaban. Di po ba? Oh. Ngayon, mga bossing, sa sitwasyon na ho ito, etong dalawa na ho, mga kababayan. Etong dalawa na ho, ang problemado ngayon, mga bossing. Pinaghahanda na po, mga kababayan, itong si Bato de la Rosa at si Bungo, mga boss. No? Ayan. Mismong galing kay Inday Sara Duterte, mga bossing, ang sinasabing ang pinakamagandang paghahanda nila ay kumuha sila ng mga abogado nila na mayroong alam sa batas ng Rome Statute, sa ICC at sa international law para mabigyan sila ng maayos na advice. Oh. Kasi mga kababayan, yung mismo pong confirmation of charges hearing ni Pangulong Bongbong Marcos, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nabanggit na po talaga yung mga pangalan nitong dalawa na ito. At kung itutugma at isasama mo po yung mga binitawan at sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na si Bato de la Rosa ay mayroon ng warrant of arrest. Ako ho, hanggang ngayon, naniniwala po ako doon na meron na talagang warrant of arrest si Bato de la Rosa. Nagtatago lang po, kaya hindi ma-serve, mga kababayan. Di ba? Nagtatago lang po, kaya hindi ma-serve. Subukan nyo, papasukin si Bato de la Rosa. Si Bungo, baka wala pang warrant of arrest. Ngayon pa lang nabanggit yung kanyang pangalan niya. Although dalawa sila ni Bato de la Rosa. Pero kaya may lakas pa ng loob si Bungo, mga kababayan, na pumasok sa Senado. Kasi meron naman din po yung mga intel eh. Biruin nyo, mga senador ho yan. Kung yung mga simpleng mga vloggers ho, na kagaya nila Boss Mike, tayo ho kasi wala tayo. Kumbaga, ang kinukuha, wala ho tayong intel sa loob, wala ho tayong kahit ano, no? Aminado ho ako diyan. Wala tayong puting ahas, wala tayong puting meron ho, puting puwet, meron. Sa mga balita natin kinukuha, yung ating mga tinatapik po. Kasi gusto ko masigurado, ayokong magsasabi sa inyo, galing dito. Pero kagaya ng mga vlogger, sila Boss Mike, may mga intel. Eto pa kaya ho, mga senador. May mga intel yan at alam nila, kaya nagtatago si Bato, alam talaga nila na merong warrant of arrest yan sa ICC. At nalalaman din for sure ng kampo ni Bongo na wala pang warrant of arrest sa kanya. Kaya nakakaharap pa siya. Pero the moment na magkaroon mga kababayan, ng warrant of arrest si Bongo, naku po, malamang sa alamang ho, mga bossing, sabay isasakay ng eroplano to. Tipid sa gasolina ho. Di ba? Sabi ni Maxip, nagtatago si Bato, walang pambayad sa abogado. Ang tapang-tapang niya, ang yabang-yabang niya, sabi niya, kay Saldi ko, dapat umarap siya, dapat lumabas siya. Dapat ipaglaban niya ang kanyang sarili. Di ho ba? Pero pagdating na sa kanya, wala na.